Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-idol. Kumusta? Sana po ay nasa mabuting kalagayan po tayo ngayong na oras na po nito mga ka-idol. So dito po tayo ngayon sa issue mga ka-idol tungkol po kay Ombudsman Boyeng Rimulya ay talagang hinahanap ng taong bayan mga ka-idol. Saan ka mag-ikot ngayon sa Facebook o sa TikTok? Maraming nagtatanong, nasaan na ba si Ombudsman Boyeng Rimulya? Kasi hindi na nakita dito sa social media mga ka-idol nga nagkandak siya ng press con. Kaya maraming nagtanong at may mga post na sinasabing di umano mga ka-idol na sinugo daw sa ospital. Pero ayon po kay DILG Secretary John Vic Rimulya ay hindi daw yun totoo at fake news daw yun. Ayon din po na sinasabi ng kanyang assistant ombudsman mga ka-idol ay hindi daw totoo, fake news. So dito po ngayon atong pakinggan po ang interview ni Ombudsman Boyeng Rimulya tungkol po sa kondisyon ng kanyang kalusugan mga ka-idol. So panoorin po natin na sabay-sabay. 2023 na diagnose ako sa puso na kailangan ko ng bypass. So nagpa-opera ako. Nagkaroon ako ng quintuple bypass. Grabe, 5. Open heart. Open heart. At nung pagaling na ako, ay na-diagnose naman ako ng cancer. Leukemia. Wow. Cancer ng dugo. Wow. At dito ginamot rin ako. Ako nagpa sa ilalim ng treatment, cancer treatment sa doktor dito sa St. Luke's BGC Global. Anong klaseng treatment ba? Ano yan? Chemotherapy, 2 cycle, tapos total body irradiation. Irradiation. Tapos yung tinatawag na bone marrow transplant. Oh, wow. Ang bone marrow transplant, pag wala ka ng white blood cells, lalagyan ka ng stem cell ng donor para magkaroon ka ng bagong bone marrow. So talaga mga ka-idol na may iniindak talaga na karamdaman po si Ombudsman Boyeng Rimulya, pero nalabanan po niya mga ka-idol. Dahil po sa kanyang mga treatment mga ka-idol, so dumadaan siya ng chemotherapy mga ka-idol para mawala yung yung kanyang cancer. So cancer sa dugo mga ka-idol. So kahit pa man sa mga karamdaman po ni Ombudsman na nalabanan po niya ang lahat mga ka-idol. So minsan natatawa tayo sa mga comments po, sa mga posts, lalo na po sa TikTok mga ka-idol na parang minamadali nila si Ombudsman Boyeng Rimulya. Ay wag naman mga ka-idol. So ayon pa sa kasabihan mga ka-idol, I quote mga ka-idol na sabi na masamang damo matagal mamatay. Ayun lang po ang kasabihan mga ka-idol. So hindi natin sinasabi na si Boyeng Rimulya ay masamang damo. So sinasabi din po ito ni John Vic Rimulya na ayos naman daw ang karamdaman. Karamdaman po ni Boyeng Rimulya, kung baga siguro lang mga ka-idol na hindi natin nakita ngayon sa social media dahil po mahilig talaga to si Ombudsman na magpa-presscon, laging present sa mga presscon. So maaring na nagpagaling sa kanyang nagpakondisyon mga ka-idol sa kanyang kalusugan si Ombudsman, kaya hindi natin nakita ngayon sa social media mga ka-idol. So wag naman natin madaliin mga ka-idol. Huwag naman kayong ganyan na parang gusto ninyong mawala si Ombudsman. May mission pa si Ombudsman Boyeng Rimulya na dapat niyang tapusin mga ka-idol. Lalo na po dito sa issue sa flood control project na hindi pa natatapos hanggat ngayon mga ka-idol. At marami pang mga sinasabing mapaila ng kaso. Yung mga malalaking isda. So yun ang ating inihintayin mga ka-idol. Nga sa pagbabalik po niya ni Ombudsman Boyeng Rimulya, kung ano ang kanyang masasabi tungkol po sa mga issue na ito mga ka-idol. So hanggang dito lang po na ito mga ka-idol. Salamat po sa inyong pagpanood. Huwag kalimutan magbakas ng comments, mag-like at mag-share. Bye-bye! Ito po ang inyong lingkod, Bugnoy Vlog.